shower kami kasi hindi ko kaya mag-drive. Grabe yung antok ko. Ikot-ikot. Buti na lang pumayag si Heidi. Drive lang. Mainit kasi sabi niya palit na lang daw kami. Ito buti naman. Pupunta din siya ng CR. Ay, may soft cream. Oh my God. So, soft cream, Iro? Soft cream mo? Aro, yodok kami. Iro? Gusto niya ng soft cream. Kaya punta tayo dun sa dami. Bibili tayo ng soft cream. Saan kaya? Saan ako punta? Ay, mag-park pa pala. So, ito na. Balik na ulit kami na drive. Pupunta naman sa Matsuin na kami. Galing sa parking area. Kaya tuloy-tuloy lang yung biyahe hanggang makarating sa aming tahanan. Kaya guys, alam nyo ba? Nung umuwi kami doon, nanghihinayang ako sa bahay kasi wala talaga kasing nakatira. Hindi na rin, ayaw na rin bumalik yung mga anak ko. Kasi kung babalik kami doon, ang hirap lang kasi dito, ito sasabihin ko sa inyo ha. Dito kasi sa Japan, pag nasa baryo ka nakatira, marami kang pakisamahan. Halimbawa, may event sa school. Parang kasi sa province, bihira, punti lang talaga ang mga estudyante. Sa grade 1 to 6, siguro sa grade 1, may 2, sa grade 2, may 1, sa grade 3, wala. Ganun po guys, minsan sa isang taon, lahat ng estudyante niyan total nasa 12 lang. Minsan 12, kay Heidi that time, medyo marami-rami sila Heidi. Sawa naman ng Diyos, grade 1 to 6, parang umabot din sila ng 30 plus lang. Grade 1 to grade 6 ha? Grade 1 to 3, 4, 5, 6. Kasi sa grupo nila Heidi, nasa 6 yata sila. Isang section lang yun, 6 ang laman. Kasi baryo kasi. Kaya pag may sila guys, event sa school, pag halimbawa parang sports, lahat ng buong baryo kasama makipaglaro. Kaya nung umpisa ko talaga dumating sa Japan, alam mo yung madami yung tao. Kasi lahat ng nasa baryo, magdadala ng baon, magdadala ng sariling yung hapin seats ba yun, yung hapinday, pang picnic, may kanya-kanya yung baon, tapos sasama ka sa mga laro nila talaga. Kahit anong laro, may takbo, tapos may pa-contest, pabilisan kain ng tinapay, pabilisan inom ng beer, ang daming pakulo talaga. Alam nyo, nanibago talaga ako ng una, kasi syempre naman buntis ka. Pero kailangan mo umatin talaga doon. Kahit hindi mo kayang gawin, hindi ka makapaglaro, at least may viewers. Ganun sa kanila dito. Tapos sa barangay naman, every month, may meeting. Sa ayaw mo't sa hindi, so sali ka talaga sa meeting. Hindi pwedeng absent ka. Kailangan isa sa pamilya nyo, may meeting. Ganyan dito. Ang tawag dyan dito is Jukai. Tapos, every month, may monthly billing kami sa lahat na doon, maintenance, kung ano-ano, basta nagbabayad kami sa barangay ng isang lapad at 2,000. Obligasyon mo talaga yun. Yun ang mahirap pag nasa probinsya ka nakatira. Marami kang dapat pakisamahan, kahit malalayo yung kapitbahay nyo. Tapos kung sino yung may namatay, kailangan mong mag-help. Ang daming medyo mahirap na sitwasyon. Ayan guys, hindi niya alam. Nilingon ko yung camera sa kanya. Wala siyang alam mga anak. Kasi nakatutok siya sa pagdadrive. Tinutok ko rin yung cellphone. Pakunti-kunti ikot para hindi halata. Ganun lang yun. Kaya ayun. Asa na ba kami nito? Malapit na ba kami nito sa Matsue? Tapos isa pa ang ayaw ko sa province style mga anak. Halimbawa, yung kapitbahay mo ng anak. Ganun kasi ang culture nila. Pag halimbawa, yung kapitbahay mo ng anak, yung basta panganay ha, lalo na pag lalaki. Alam mo, mag-ready ka na talaga ng pera, no? Para magsabi ka doon na congratulations with matching pera na ibigay mo talaga. Kasi dati, nung mga anak ako, nagtataka ako, bakit maraming nung nalaman na ng anak na ako, hala, yung mga kapitbahay, kahit malalayo, kumakatok talaga sila sa bahay, tapos nag-aaisatsu talaga sila. Aisatsu means
nag-greet talaga sila sa'yo. Tapos may dala na silang sobre. Tapos hindi ko naman alam dati yun, na pera pala yung laman ng sobre na yun. Wala kasing alam talaga si nanay. Tapos ang daming pumupuntang mga kapitbahay kahit ang lalayo nila. Tapos may dalang sobre. Sabi ko, nung nalaman ko na, nung siguro sa pangalawang anak ko na mayroon na naman sobre. Yung pala mga anak, pera pala yung laman nun. Hindi ko alam. Ganun dito. Kaya yung perang binigay nila, ilista mo din yun. Pag halimbawa, mga anak na yung anak din dun sa kabilang kapitbahay, kung magkano yung binigay nila ng mga anak ako, ibabalik mo rin yun. Ganun dito. Balikan talaga. Kaya hindi ka pwedeng tik ng tik lang, kailangan ibalik mo din. Katulad din pag may patay, kailangan magbigay ka ng abonoy. Nililista nila yan kung sino yung nagbigay. Tapos, yun, pag halimbawa, hala, namatay si ganito, si ganyan. Ayun, titingnan nila sa lista kung magkano yung binigay na abonoy nung namatay yung lola nila ba, ganun, yung sino yung last na namatay. Ganun siya kaano mga anak, madaming culture po sila talaga. Tapos, every month, may voluntaryo talaga na buong ilog, buong kabaryuhan sa area nyo. Mag-mower kayo lahat. Kailangan lahat ng buong paligid. Kaya malinis ha. Nakita nyo yung mga pinupuntahan ni nanay kahit probinsya, di ba? Yung mga damo, malinis lahat. Kasi every month po, pag summer na lalo, may volunteer po. Wala, saan na ba ako? Saan na itong lugar ko? Nakarating na ba ako? Sa Oda pa pala tayo mga anak. Akala ko nakarating na tayo ng Matsu Sa Oda pa pala. Ganun ang style. Kaya yun ang kaibahan pag nasa city ka nakatira. Pag nasa city ka nakatira, yun yung mga big differences nila. Ayan guys, ang ganda ng view. Tingnan mo yung ano nila, di ba? Napakalinis ng green, linis ng paligid. Titingnan mo, ayun palayan. Hindi mo makikita na jungle talaga sila kasi may voluntaryo po. Kaya yung iba, ayaw pag halimbawa, nag-high school sila hanggang dyan. Tapos sa college, pag college talaga niyan or pag graduate ng senior high school, aalis talaga sila. Lalo na mga kabataan ngayon, ayaw na sa probinsya kasi dahil nga sa ganyan. Tapos yung iba ayaw pag-graduate talaga, layas na pag nag-asawa, hindi na bumabalik. Kaya marami na pong mga palayan dito sa Japan na walang mga nag-aalaga dahil dyan. Ganun mga kapinakurat ang kaibahan ng Japan at sa ano. Pero maganda yung layunin nila kasi kita mo naman napakalinis talaga ng Japan, di ba? Kasi obligasyon mo talaga linis. Katulad din mo dito sa amin. Dito naman sa aming area, may lang, yung mga ng building, may president yan sila, may vice or secretary, kung sino yung may maintenance din kami dito. Every 4 months naman sa amin. Halimbawa, ngayong Sunday may voluntary. Tapos ako talaga, hindi talaga ako mahilig talaga lumabas na makikipaghalo sa kapitbahay. Siyempre pag naglilinis ka, maglabasan lahat ng tao, talagang talaga ako. Ingat talaga si nanay sa ganyan, no? Kaya hindi ako sumasali pag bayanihan. Kasi dito, dito sa lugar naman ko, dito sa apartment, pag hindi ka sumali ng bayanihan, ang mangyayari, magbabayad ka talaga ng penalty. Alam mo, ang laki na ng penalty nila every year. Tumutubo. Dati ang penalty nila, 1,000 yen lang yun. Ngayon, 4,000 yen na. Pero okay lang, basta ayaw kong tumulong pag oras na ng voluntaryo talaga. Kasi nahihiya ba ako? Alam mo naman, sila lahat hapon, tapos nag-isa ka lang Pilipina, diba? Kaya ang ginagawa ko, nagtitiis ako, magbabayad na lang talaga ako para safe ang walang stress. Diba guys? Tapos minsan si Chichang kinakausap ko na pag may time siya ang mag-attend kaysa yung ibayad ko, mapupunta doon. Kaya minsan umaatin si Chichang noon, no? Pero ngayon hindi niya na siya umaatin talaga. Kaya nagbabayad talaga ng 4,000. 4,000 means 2,000 yun sa nasa mga ganun, mga 1,800 sa Pilipinas. Kaya tingnan nyo yung ganda ng Japan, no? Tingnan nyo yung highway habang ako'y nagsasalita. Pero alam mo yung bundok, ang ganda talaga ng Japan, mga anak. Ayan, ito na naman ako, yung sipon ko.
Hindi nawawala. Grabe guys, kanina nung mag-voice ako, pangalawa na to, natulugan ko habang nagsasalita ako dito. Grabe, hindi ko natiis yung antok talaga, pagod. Ayoko ng mga suwang, bahala na sila sa buhay nila. Basta dito na ako, ayoko na, nakakapagod, no? Ito na lang yung anuhin natin. Wow, tingnan nyo yung view. Diba ang ganda? Super ganda talaga. Ako napa-stop ako magsalita kasi sa ganda ng views. Alam nyo guys, tingnan nyo, diba tunnel, bundok yan, binutasan. Madami talaga dito sa Japan. Kasi kung hindi lang uso ang tunnel dito, siguro ang hirap ng daan. Iikot ka pa ng malayo. Kaya dito napapalapit talaga. Lahat napapalapit dahil sa tunnel. Meron kasi silang machine na nagbubutas ng mga ganyan. Tingnan nyo, diba napakaganda. Oh, ayan. Ang galing nila talaga gumawa. Nakaano na lang yan yung mga gilid. Anong tawag dito? Talagang inano nila yan sa factory. Yung paggawa niyan. Yung concrete sa install na lang yan eh. Napakagaling. Tapos minsan hindi rin maiwasan yung disgrasya. Kaya pag nandito ka talaga sa Japan guys, kailangan mo talagang yung mga marami talagang rules na dapat mo sundin. Ayan, tingnan nyo. Panakaw na naman si nanay ng kuha ng pagdadrive. Siya eh, nakapilot tingnan mo. Nahuli niya pala akong mag-video. Kahit napansin niya, hindi na siya nagalit. Hindi ko alam. Kasi ako nagbibideo, hindi ko alam na napansin. Ayan mga anak, nakapilot yan. Nakita niyo yung doon. Nakapilot yung car. Alam niyo yung pilot, kontrolado po yung takbo. Tapos, hawakan mo lang ng konti. Hindi ka na magtatapak sa clutch. Kasi napagod siya kanina. Ngayon, hindi na niya pinilot niya. Pag highway, pwede siyang ipilot. Kaya dire-diretso. At saka nakasensor na lahat sa gilid, bawat gilid. Tapos, yung speed niya, bawat sa likod ng sasakyan at saka sa harap. Automatic control na siya. Kung ilagay ko siya, halimbawa ilagay mo siya ng 95, speed, kilometer. Tapos yun, may sasakyan sa likod, may sasakyan sa harap. Automatic siya bumababa yung axle niya. Kasi safety talaga siya. Ayan guys. Nakapilot talaga siya, no? Tapos dito din sa Japan guys, marami po dito mga restaurant. Kaya pag nakapunta tayo dito, magtingin-tingin din kayo sa paligid. Kasi may mga restaurant din dito na walang waitress na magkukuha sa kinakainan mo. Ikaw mismo ang maghati doon sa lagayan. Tapos ikaw mismo ang magpuna sa table mo. Madalas marami yan dito sa Japan na ganyang style. Kaya careful din kayo pag kumakain kayo ng mga restaurant. Ito, sinishare ko lang to kung ano yung culture dito sa Japan, no? Tapos yung mga basura, yung mga candy, huwag kayong basta-basta magtapon sa daan. Kung kumakain kayo ng candy or bubble gum, especially sa bubble gum pala. Dito sa Japan, yung kumakain ka ng bubble gum, yung papel niya, di ba may yan siya, cover. Yung cover niya, wag mong itapon. Kasi para pagkatapos mo kumain, ibalik mo doon. Saka mo bago mo itapon sa basura. Bawal ka kumakain ng bubble gum tapos itapon mo dyan sa lupa. Bad manner po yan dito. Kaya wag nyo niyang gawin pag pumunta kayo ng Japan. Kailangan yung kinakain yung bubble gum, i-ready nyo yan sa lalagyan. Or kung may tissue ka, ilagay mo sa tissue, itapon mo mismo sa basurahan. Kasi kawawa naman yung makaapak, no? Ganun mga anak. Tapos, pag kumain kayo ng restaurant, halimbawa, nilibre kayo ng hapon, or kumain kayo ng restaurant, kung pwede, huwag kayong umorder ng sobra. Kailangan, tansya nyo yung pagkain. Kasi kailangan ubusin nyo.
nakakahiya kasi parang insulto sa kanila na kumain kayo na hindi naubos. Di ba minsan nasusobrahan tayo kasi tayo mga Pinoy, ugali talaga natin ang kumain ng madami. Mag-order ng madami tapos hindi maubos. Dito, parang ano sila, ayaw nila ng ganong style na ang dami pang natira kasi feeling nila hindi tayo nasasarapan sa luto nila. Kaya yan din ang ingatan nyo na huwag kayong magtira ng mga pagkain na inyong ino-order. Kailangan maubos. So, asa na ba tayo dito? Lumiko na kami. At kami lumiko. Okay. Nandito na pala tayo sa Izumo. Ay, medyo malayo-layo pa pala. Magsasalita pa ako dito na magsasalita. OMG, ito lang ang mahirap talaga pag mag-voice over, no? Tapos ito pa sa mga gustong magtrabaho dito sa Japan ngayon, kulang talaga na ng tao kasi akala nyo 'di ba, improve talaga ang Japan. Wala na kasing gustong mag-anak at saka marami na ngayon ang mga single. Ayaw nang mag-anak dahil sa sobrang expenses nga dito, sobrang mahal. Yung mga sahod kulang pa lang sa single. Paano na lang kung mag-asawa, paano nila mabubuhay ang kanilang pamilya kung ganun lang yung sahod nila. Kaya sasahod ka dito ng 15 kalapad, madalas yun na ang madalas na sahod ngayon, no, pag nasa probinsya ka. Kasi stricto na sila sa mga overtime, guys, kasi meron na silang policy dito na bawal na mag-overtime ng todo kasi dati kasi workaholic talaga ang mga Hapon. Tapos dumating yan sa punto na pagod na yung mga trabahante. Ang daming na stress, ang daming nagbigti dahil lang dyan na minsan wala na silang pahinga. Minsan pinipressure pa sila ng nakakataas. Kaya nagiging reason yan siya ngayon kaya medyo nawala yung mga overtime kaya bumaba yung sweldo ng tao. Nakalimit na talaga. Tapos limitado na kung ilang hours lang ang tatrabahoin mo. Like katulad ko, 'di ba, 10 hours daily yung ano ko, pero marami akong resti kasi kwinikwinta yan. Hindi ka pwedeng lumampas sa policy nila kasi masisira yung company. Imbes gusto mo pang kumita, gusto mo pang madagdagan yung pera mo, hindi na. Tapos bawal na silang magsabi na hindi natapos. Pwede naman may ibang company, pwede pa rin na mag-o-overtime, pero bihira na lang ngayon na may overtime talaga. Pag may habulin lang talaga, pero pinakalimit na yung 2 hours ka mag-extend. Pero sa trabaho ko, wala talaga, pag oras-oras talaga. Sa company naman ni Heidi, meron silang overtime, pero tag 30 minutes, minsan 1 oras, ganun lang. Pero, hindi daily. Siguro minsan lang mangyari kasi nakakwinta na nga kung ilang hours ang kailangan mong trabahuin sa isang buwan. Tapos, kaya ngayon marami na ditong binata. Wala nang masyadong nag-aasawa. Tapos pag nag-aasawa naman, 1-2 lang ang ginawang baby kasi magastos nga dito. Dolyar dito magkaanak, mga pinakurat. Dolyar talaga dito. Kaya nakikita nyo ang mga Hapon, hindi madami ang anak. Kasi sa kanila, iniisip nila paano nila buhayan. Hindi katulad sa Pilipinas, kahit walang pambuhay, anak ng anak, diba? Dito iba. Iba ang mindset nila kasi ayaw nilang mas kawawa, ayaw nilang mahirapan na mag-anak sila ng madami. Kwinikwinta muna nila yung income nila kung kaya bang magdagdag sila ng anak. Ganun ang mga Hapon, yung mga mindset nila. Kaya madalas minsan may mag-asawa pa na ayaw na nilang mag-anak, basta magkasama lang sila. Kaya ngayon, kumukuha na talaga sila ng foreigner na mga workers. Marami yun sa gustong pumunta ng Japan, kasi ako wala akong alam na applyan talaga. Minsan may mga vlogger na guys na sinishare din nila na kung gusto mag-apply sa mga agency na legit, inaano nila, yun, try nyo. Basta ito lang masasabi ko, kung mag-apply kayo ng agency, pag puro pira ang pinipressure kayo sa pira, yun hindi yun legit. Kaya kung gusto niyo malaman ang legit, POEE talaga. Nandoon ang legit mga anak. Kaya wag kayong
paniniwala na hingian kayo agad ng pera. Pag mga gano'n na yung system, hindi na yan legit. Yan lang talaga ang itatak sa isip nyo na pag nag-apply kayo ng trabaho, tapos inuuna yung puro pera, sinasabihan kayo na kailangan ng ganito, hindi yan totoo. Kaya yan ang ingatan nyo, mag-ingat talaga kayo sa ganyang system. Kasi ang totoong legit po, muna kayo, pag-aralin muna kayo ng Japanese, tapos basta libre lahat yan sa sa company. Kaya careful lang sa paniwala, baka singilin kayo ng malaki, tapos pagdating ng time, bigo naman. Kasi alam niyo naman ang maraming mga tao ngayon na ang hirap, kapwa Pilipino pa ang lulukuhin. Alam mo yung mga ang mga sikmura siguro yata, para lang mabuhay, manloko lang ng tao. Pero mga klaseng ganong tao guys, hindi yan hindi magiging successful yan, kasi yung ginawa nilang perang para makakain sila, ginawa nila sa panluloko. Wala din mapapala yun. Kaya yun lang ang careful namin talaga. Kaya ingat lang talaga mga anak, huwag magpapadala sa mga matatinis na dila. Careful lang kayo lahat. Ako sinishare ko lang din to para mag-ingat kayo, kasi lahat naman ng tao nangangarap mag-abroad. Lahat na gustong makarating ng Japan. Oo nga naman, maganda talaga ang Japan. Oo. Kaso dito talaga maraming trabaho. Super daming trabaho, super daming expenses. Ayan guys. Ninakawan ko na naman siya habang nagdra-drive. Napapansin niya yan, gumukuha ako ng camera. Hindi ko, kasi pinaikot ko lang yung inaantok na yan. Inaantok, tapos masakit yung balakang niya, lahat ng katawan niya masakit. Kaya takot siya sa akin na ako ang mag-drive, kasi hikab na ako ng hikab Hindi ko kaya. Alam mo naman pag mga thunders, pag dating na ng oras na 4 to 5, pipikit na talaga ang mata, no? Ganun na ako lately. Hindi ko alam kung bakit. Ayan guys. Ayun na yung dito nag-shortcut tayo. Papunta na tayo ng highway para papunta ng Matsue. Malapit na tayo mga anak. Kaya magtitiis pa ako dito sa pagsasalita hanggang makarating tayo ng Matsue. Ano pa bang gusto nyong malaman? Pwede nyong sa comment section para masagot natin yan. Kasi para marami kayong alam, no? Ay, kung alam nyo, kung may alam kayo na positive lang, ito ang advice ko niyo, i-share nyo. Huwag natin idamot. Huwag tayong matakot ituro sa kapwa natin. Kasi mas maganda na yung nakatulong tayo na umiba yung buhay niya. Basta ang sa akin lang naman, i-share ko. Nasa tao na yun kung gagawin niya. Yung paulit-ulit ko yan talaga sinasabi. Hindi dapat natin ipagkait kung ano man yung nalalaman natin, na experience natin. Good or bad, mga dapat gawin at saka mga hindi dapat gawin. Nasa inyo na yun kung paano nyo i-apply sa inyong sarili. At saka sana nakakuha kayo ng ng aral. Kasi yung iba kasi, lalo na pag umangat na sila, wala na silang pakialam sa kapwa nila, sa paligid nila, sa nakababa sa kanila. Wala na silang pakialam. Ang sa kanila, nasa taas na sila. Lumipad na yung ere. Yung iba dyan na monetize na, nagbago na. Akala talaga nila pag ma-monetize, yayaman na. Oh my God. Doon sila nagkamali. Yun yung mga crab mentality guys, na ang bilis niya agad lumipad ng nadala siya sa kanyang tawag dito, kasi feeling niya yayaman na siya. May followers nga, hindi pa nga umabot ng 100 or million. Tapos iisipin mo na magkakapera na siya sa kita dyan sa wala. Niloloko mo lang ang sarili mo. Alam ko yan kasi syempre di ba nagka-ads na nga ako.
walang kita, naka-hold. Kaya mahirap. Ang importante, happy tayo. Kahit wala tayong income, na-enjoy tayo. Minsan nakakapagod din. Kung naramdam mo yung pagod, pahinga, matulog. Huwag natin i-force kung hindi natin kaya ang isang bagay. Kasi, mga ina rin tayo, marami tayong gawain sa bahay. Just like me, hanggang ngayon sabi ko, maglinis na ako ngayon. Paano ko kaya maiwasan yan? Na talagang gagawin ko siya. Pag makita ko naman yung tunog sa messenger, sa notification, mapapaano ka talaga. Kaya today, maaga ako matulog kasi bukas may ano pa ako. May trabaho pa ako mga anak. Medyo 3 days na naman ulit yung trabaho ni nanay nyo. Ganito, no? Kaya gusto ko rin magpasalamat sa lahat na nandyan always. Ang hirap makakita at makabuo ng grupong matibay. Kaya thank you so much mga anak. Alam nyo, kahit matagal na ako sa Japan, puro pa rin ako, na-appreciate ko pa rin talaga ang mga view ng Japan like this. Kahit araw-araw ako makikita, kahit sang way, nagagandahan talaga mga anak ko. Sobrang ganda talaga. Ayan, di ba? Ang ganda talaga. Tahimik muna ako ha, manood lang kayo ha, kasi medyo sumakit yung ulo ko. Watch lang kayo dyan mga anak, tahimik lang ako saglit. Tahimik lang saglit ha, nag-iisip ako yung sasabihin. Sakit kasi ng ulo ko. Ang ganda talaga ng ng panahon. Pero bigla pa lang dito. Dito na area biglang may ulan. Paglampas yata ng tunnel. Kaya pala medyo makulimlim bigla. Yun, may ulan pala. O, tunnel na naman tayo. Ayan guys. Napakaganda ng weather natin today. Ayan.
here I am. Napagod galing biyahe. Mamalingki ako. Yung dalawa lang nasa car. And guys, akala ko maraming tao ngayon dito sa supermarket. Ano ba yung sinabi ni Hidi na bibilhin ko? Nakalimutan ko na. Saan ba yung Moyashi dito? Moyashi, where are you? Asan ka, Moyashi? Nagpakita ka, Moyashi. Saan ba si Moyashi? Kasi magpansit kami, guys, tonight. Saan ba si Moyashi dito? Ayun. Nakita ko na. Sabi ko, gusto kong kumain ng maraming gulay. Ito. Gusto dalawa. Kailangan maraming gulay talaga. Yan, tapos carrots. Marami kami ano sa bahay. Sibuyas. Ito, half lang. Kasi sayang naman kung hindi maubos. Ano pa yun? Ninjin. Ito, tapos pansit. Ano pa ba? Ano pa ba yun? Sinabi si Hidi. Sa dalawa, tatlo. Saan ba yung yakisoba? Ano? Saan ba yung tofu? Ayun ang itlog. lamig. Ayun. Giniling daw. Sabi niya. Ayan guys, giniling. Tapos ng giniling tofu. Ano ang gagawin niya, no? Saan yung tofu dito? I don't know. Where is tofu? Tofu, giniling, tofu. Ano ka ba yun? Yakisoba. Saan ba yung yakisoba dito? Saan ba yung yakisoba? Wait muna mga anak ha, kasi nahirapan ako maghanap. Patayin ko muna.